Jinwoo naging isang investigator kung saan walang kaso ang hindi niya kayang lutasin at ipapakita na din ang mas pina-upgrade na Arouse at masisilayan na din natin dito ang kanyang anak na si Suho kung saan kaya na agad nitong lumipad. Ganun na din ang huling sandali ng dating chairman na si Gogan Hee. Kaya naman simulan na natin ang chapter 190 up to chapter 191. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Simula daw nang magsimulang maging investigator si Mr. Lee bilang polis ay narinig niya na ang tungkol sa investigator na pinasagan bilang Phantom. Lahat ng cases ng taong ito ay naaresto niya ang mga kriminal at kahit ang mga matagal ng kaso ay hindi nakaligtas dito sapagkat ang kanyang arrest rate ay nasa 200% at kahit sinong siraulong kriminal ay nagiging maamong tupa sa harap ng Phantom. Naging legend na sa police station ang tungkol sa Phantom at may sabi-sabi din na tinatanggihan niya ang kanyang promotion para makapag-focus sa fieldwork at tanong sa kanya ng isang pulis kung si Mr. Lee daw ba ang bagong recruit. Sumagot ng formal si Lee at wika ng senior na mag-relax lamang ito at sagot niya na kinausap niya ang kapitan at sinabi nito na makakatrabaho niya si Investigator Sang simula ngayon at sagot ng senior na ang tinutukoy daw ba nito ay yung Phantom na kanyang kinagulat. Binigyan daw nila ito ng palayaw na Phantom dahil dumadating at umalis ito na parang multo at sa totoo lamang ang kape na kanyang iniinom ay para kay Jinwoo. Dumating na si Jinwoo sa police station at tinanong kung si Mr. Lee daw ba ang bago nilang recruit at kung ganun daw pala ay sasanayin niya na ang kanilang rookie. Tanong ni Lee kung saan sila pupunta pero nagtanong din si Jinwoo kung bakit ito gustong maging polis at sagot ni Lee na para mahuli niya ang masasamang tao at sagot naman ng bida na yun mismo ang kanilang gagawin dahil yun din ang dahilan kung bakit siya naging polis. Sa isip ni Mr. Lee na hindi niya akalain na makakasama niya ang Phantom sa pag-uli ng mga kriminal pero sa mga sumunod na araw ay pinakitang pagod na pagod si Mr. Lee sapagkat buong araw silang nanguhuli ng kriminal ni Jinwoo. Sa isip ni Jinwoo na sinabi daw ni Mr. Lee na may karanasan ito sa paghuli ng magnanakaw gamit ang kanyang kamay lamang kung kaya't interesado siyang turuan ito pero wika ni Idris na ipaubaya na raw sa kanila ang mga ganong klaseng trabaho. Isang babae ang umiyaw dahil makinig daw ang pulis sa kanya dahil hindi raw magagawa ni Jinhee na kitilin ang sarili nitong buhay pero wika ng pulis na yun mismo ang lumalabas sa mga nakahanap nilang ebidensya. Tignan daw ng pulis ang uling mensahe ni Jinhee dahil mukha raw bang kikitilin nito ang sarili niyang buhay base sa kanyang mensahe pero sagot ng pulis na karamihan sa nagpapakamatay ay hindi pinaghahandaan at biglaan ang nangyayari. Sumingit si Jinwoo at tinanong kung maaari ba niyang tignan ng kaso at sagot ng pulis na sana daw ay huwag siyang ilagay sa may hirap na sitwasyon at dito ay nalaman ni Jinwoo na ang babae ay natagpuan sa bathtub na may hiwa sa bandang pulso at ang kutsilyong ginamit ay natagpuan sa loob ng bathtub at tanging fingerprints lamang ng babae ang makikita sa kutsilyo at kahit na nga raw ba masayahin si Jinhee ay nakakaranas ito ng depression. Wika ni Jinwoo na wala siyang nakikitang mali sa report pero nais niyang makita ang pinangyarihan ng krimen at sa isip ng pulis na maaaring may nakita si Jinwoo at hindi raw ba ito napapagod sa kanyang ginagawa araw-araw. Sa isang building sa loob ng kwarto ay nagpakita si Jinwoo at tumungo siya sa loob ng CR upang tignan ng bathtub at sa kanyang isip na noon ay kailangan pa niya ng bangkay para makapagsamon pero ngayon ay kahit dugo lamang ay kaya niya nang magsamon ng shadow. Wika ni Jinwoo na wag daw matakot si Jinhee at tanong nito kung siya ba ay nagpakamatay talaga at sa anong dahilan at sagot ng babae sa bida ay oo at dito na natapos ang kanilang eksena. Sumunod ay pinakita ang isang lalaki at nagtataka ito kung sino ba ang tao sa labas at nagpakilala si Jinwoo bilang isang investigator at may ilan lamang siyang katanungan sa lalaki. Pinuksan ng lalaki ang pinto at tinanong kung may resulta na ba sa pagkamatay ng kanyang anak pero sagot ni Jinwoo na wala pa ngunit may ilan siyang katanungan tungkol kay Jinhee na kailangan pang masagot. Maaari daw bang sumama ang lalaki, tanong ng bida at sagot ng tatay na willing siyang makipagtulungan para sa katotohanan upang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang cafe ay nagtanong si Jinwoo kung ano bang klaseng student si Jinhee at may mga tao daw ba na galit dito at sagot ng tatay na wala naman daw dahil hindi gagawa si Jinhee ng mga bagay na ayaw ng ibang tao dahil sa itong mabait na anak. Humingi ito ng tawa dahil hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak at wika ni Jinwoo na mukhang mahal daw talaga nito si Jinhee at sagot ng tatay na kahit hindi niya talaga tunay na anak ito ay tinuturing niya ito bilang tunay na anak at sana raw ay nagsabi ito kung nahihirapan na ba ito sa buhay. Wika ni Jinwoo na habang sila ay nag-iimbestiga sa mga gamit ni Jinhee ay natagpuan nila ang isang sound file na naglalaman kung paano inabuso si Jinhee ng kanyang stepfather simula nung bata pa lamang ito at kahit nakatakas ito sa malayong lugar ay pagkatapos kausapin siya ng kanyang stepfather at sinabing gusto siyang makita nito ay pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Tanong ng stepfather na bakit daw pinapadinig sa kanya ang bagay
bagay na to dahil kung ang pag-aresto daw ang goal ni Jinwoo ay nagdala dapat ito ng iilang pulis, pero sagot ni Jinwoo na may dalawang pagpipilian ng lalaki at ang una ay aaminin nito ang kanyang kasalanan at magtatapat sa presinto at ang pangalawa naman daw ay imbes na umamin nito ay kailangan nito magbayad sa nararapat na halaga. Natuwa ang lalaki at tinanong kung magkano ang kailangan ni Jinwoo, pero sagot ni Jinwoo na sapat na ang kanyang narinig at makinig daw mabuti sa kanya ang lalaki dahil ang lugar kung nasaan sila ay hindi ang tunay na mundo sapagkat ito ang mundo na kanyang ginawa. Ito ang mundo ng mga patay na walang living soul ang pwedeng makapasok maliban lamang kung bibigyan niya ito ng pahintulot at ang The World of Repose ang pangalan ng lugar kung saan makukulong ang lalaki. Nalilito ang lalaki at pagtatanong kung ano daw ba ang ibig sabihin ng bida, pero sagot ni Jinwoo na isipin daw mabuti ng lalaki kung naaalala ba nito kung paano sila nakarating kung nasaan sila ngayon, at napatayo ang lalaki dahil napansin niyang walang ibang tao ang nasa paligid maliban lamang sa kanilang dalawa. Dito ay nagsimula ng magpanik ang lalaki at tinanong kung sino daw ba si Jinwoo at isang panaginip lamang ba ito, at nang babalaki niyang umalis sa lugar ay natake siya ng mga shadow upang tapusin ang kanyang buhay. Nagpasalamat ang babae sa ginawa ni Jinwoo para sa kanya at tanong ng bida kung meron pa raw bang gustong sabihin ng babae, at sagot ng babae na maaari daw ba siyang humingi ng pabor sa Shadow Monarch. Kinabukasan sa police station ay binigay ni Jinwoo ang isang regalo sa kaibigan ni Jinhee at wika ni Jinwoo na sa palagay niya raw ay nais itong ibigay ni Jinhee sa kanyang kaibigan at base daw sa ebidensya na mababa ang possibility na ang kaso ay isang homicide, at tanong ng babae na wala raw bang pag-asa kahit 1% lamang. Habang umiiyak ay binuksan ng babae ang regalo sabay nagpasalamat kay Jinwoo, habang sa isip ng bida na 1 oras bago maglaslas si Jinhee at kung hindi raw kaya natanggap nito ang message ng kanyang stepfather ay makakapagsaya kaya ang dalawang magkaibigan sa pinagplanuhan nilang birthday celebration sapagat ang laman ng box sa isang baso na may nakasulat na happy birthday. Sa isang resto ay sinabi ni Jinho na magpo-propose na siya kay Jin-an ay kinagulat naman ni Jinwoo at seryoso na raw talaga siya sa kanyang gagawin at sa palagay daw ba ng bida na magugustuhan nito ang singsing na kanyang hawak. Sagot ni Jinwoo na hindi niya alam dahil hindi siya magaling pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, at sagot muli ni Jinho na hindi niya alam ang mga bagay na gusto ni Jin-a kung kahit taganda na siya agad, at sa totoo lamang daw ay may building na gagawin sa ilalim ng kanilang kumpanya at sa oras na matapos si Jin-a sa pag-aaral ay maaari silang magtayo ng hospital. Tanong ni Jinwoo na maaari daw kaya na nagkakahalaga ang building na to ng 30 billion won, at laking gulat ni Jinho kung paano ito nalaman ni Jinwoo, habang sa isip ng bida na ang nangyari sa nakaraan ay iba ang epekto sa ngayon. Wika ng bida kay Jinho na hindi raw kailangan nito na magbigay ng iba't ibang regalo para lamang patunayan ang kanyang sarili sapagat kailangan lamang daw nitong ipakita kung sino siya mismo, samantalang si Jinho ay naiiyak dahil maaari daw ba niyang yakapin si Jinwoo, pero kahit ayaw ng ating bida si Jinho ay hindi nagpigil at sinunggaban ng bida. Sa gabi ay nakabalik na si Jinwoo sa kanilang bahay at pinakita ang kanyang anak, ganoon na din si Mami Cha, at tanong nito kung bakit daw uminom si Jinwoo kahit hindi naman ito nalalasing, at sagot ng bida na may mahalaga daw kasing sinabi si Jinho kung kahit nakita muna sila saglit. Tanong ni Mami Cha na desidido na raw ba si Jinho, at sagot ni Jinwoo na makikita nila ito sa mga susunod na araw, pero bakit daw hanggang ngayon ay masigla pa rin si Suho. Sagot ni Mami Cha na maraming tulog daw kasi ang ginawa nito kanina, at tanong muli ni Jinwoo na ano raw ang problema ng dalawa niyang shadow. Dito ay pinakita sila Bellion kung saan nagtatalo sila ni Igris dahil sinasabi daw ba ni Igris na hindi dapat nilang turuan si Suho kung paano ang paraan ng paghawak ng espada sapagat hindi niya nakikita na may sense ang suggestion nito, pero sagot ni Igris na ang mataas na kalidad ng pag-aaral ang sukatan ng pagtatagumpay sa mundong ito. Wika naman ni Jinwoo sa dalawa na okay lamang kahit swordsmanship or pag-aaral ang matutunan ni Suho, pero mas mainam daw siguro na saka naintindihin ang bagay na yun pagkatapos matuto munang maglakat ng kanyang anak, pero wika ni Mami Cha na bakit daw hindi muna umuwi na mas maaga si Jinwoo hanggat hindi pa natututong maglakad si Suho. Kinabukasan ay pinatawag si Jinwoo ng kanyang hepe at wika ng hepe na narinig niya raw na nangingialam muli si Jinwoo sa kaso ng iba, pero sinabi naman niya dati na wag itong sosobra sa kanyang ginagawa upang hindi magalit ang ibang investigator sa kanya. Ngayon ay happy na ng pulisya si Mr. Wu at wika ni Jinwoo na hindi na siya hunter kagaya ng dati, ngunit sagot nito na mas komportable raw kasi siyang tawagin si Jinwoo bilang isang hunter. Tanong nito na alam daw ba ni Jinwoo na ang stepfather ni Jinhee ay biglang nawala ilang araw lamang ang nakakalipas, pero sagot ng bida na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun, ngunit sagot ni Mr. Wu na nagkataon din daw sa gabing iyon na ang lahat ng CCTV sa lugar ay hindi gumana ng sabay-sabay pero pilit pa rin itong tinatanggi ng bida. Ano man daw ang maging desisyon ni Jinwoo ay naniniwala siya dito, pero hindi niya raw ito pinatawag para sa bagay na yun sabay bigay ng isang sulat, at tanong ni Jinwoo
Jinwoo na para saan ang sulat na to at wika ni Mr. Woo na si Chairman Go Gun-hee ay nasa kritikal ng kalagayan ngayon sabay napaiyak ito sa sumunod na eksena. Sa isang hospital ay pinakita si Go Gun-hee na nakahiga sa isang kama at nagpakita si Jinwoo sa kanyang tabi at sa pagdilat ng kanyang mata ay napatingin siya sa ating bida at itinuro na tanggalin ang nasa kanyang bibig kung kaya't agad naman itong tinanggal ng ating bida. Masaya daw si Go Gun-hee na makitang muli si Jinwoo at sa totoo lamang daw ay matagal niya nang hinahanap ang bida at wika ni Jinwoo na kung gusto raw ni Go Gun-hee na gumaling ang kanyang sakit ay pwede nila itong pagalingin, ngunit sagot ng dating chairman na mahaba na ang kanyang buhay at natapos niya na ang dapat niyang gawin sa 10 taon na binigay sa kanya ng bida. Sa totoo lamang daw ay may gusto siyang hilingin kay Jinwoo sapagkat nais niya daw makita ang mundo na tinutukoy ng bida dati kung saan silang dalawa ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Gusto niya rin daw malaman kung ano ang kanyang itsura, ano ang itsura ni Jinwoo sa mundong ito, pero sagot ng bida na ito raw ang mga memories na sa palagay niya ay ayaw ng matandaan ng Go Gun-hee na kanyang kilala, pero sagot muli ng chairman na okay lamang daw dahil nais niya lamang maibalik ang memories na nawala sa kanya. Malapit nang mapapikit si Go Gun-hee habang si Jinwoo ay napapikit na din, kaya naman dito ay binalik niya na ang memories ng dating chairman at naalala niya ang una nilang pagkikita ni Jinwoo, ang pag-uusap nila tungkol sa Jeju Island, ang pagbubuo ni Jinwoo ng sarili niyang guild. Nang magets niya na may gusto si baby siya sa bida, ang pagpigil niya kay Jinwoo na umalis ng ibang bansa. Nang magalit siya sa chairman ng Japan dahil sa kagaguhan nito, nang kalabanin niya ang Frost Monarch at ang kanyang huling mga sandali sa tabi ng ating bida. Naiyak si Go Gun-hee nang maalala niya ang lahat at sa palagay niya raw ay makakatabit na siya ng maayos at muli daw siyang nagpapasalamat kay Jinwoo dahil sa pagiging bayani nito. Kahit daw maging isang malamig na bangkay na siya, ang glory na nanatili sa kanyang memories ay walang hanggang hindi niya makakalimutan at nang tuluyan ng malagutan ng hininga ang chairman ay pinunasan ni Jinwoo ang luha nito at nagpaalam na sapagkat kahit daw si chairman ay isang bayani na maraming sinakripisyo para sa kabutihan ng iba. Sa kanyang pag-uwi ay tumawag sa kanya si Mami Cha at sinabing ang kanilang anak daw ay lumilipad sa buong nilang bahay habang sila Igris at Belyon ay masaya sa pinapakita ni Suho. Inulit muli ni Mami Cha na lumilipad si Suho sa buong nilang bahay habang ang lasing na si Jinho ay nasabing ang weird naman daw nun sapagkat inaasahan niya na ang magiging anak ni Jinwoo ay magsisimula na agad tumakbo pagkatapos nitong isilang. Sagot ni Jinwoo kay Mami Cha na wag itong mag-alala dahil tuturuan niya itong lumipad ng dahan-dahan habang nagtataka naman si Mami Cha na kaya palang lumipad ng kanyang asawa. Pagkatapos daw ng taglagas ay susundan ito ng taglamig at tag-init at ang lahat daw ay may simula at katapusan, pero mukhang ang winter daw sa kanilang bahay ay malapit nang magsimula kung saan pinakita dito na si Suho ay sobrang sayang lumilipad habang si Mami Cha ay naiiyak na dahil sobrang kalat ng bahay, samantalang sila Igris at Belyon ay nagtatalo dahil magiging piloto daw ito sa inaharap, pero sagot ni Belyon na kailangan na raw matutong makipaglaban nito sa ere dahil marunong na itong lumipad.